Morning po, Kategra. Morning, Kuya Martin. Morning po. Morning po. Morning, Kuya Bagnem. Morning po mga katekram. Yung isa ko namin kasama tulog pa. Si Kuya John. Si Kuya John, nagpe-play po siya. Ano po? 5:15 na po. Nagre-ready na po kami nito. Magaw kami ngayon. Magaw kami pupunta sa hospital. Okay. Excited na ako siguro. Ilaw na pa lang, hindi na yata natulog. Ha? Hindi na po yata kayo natulog. Tulog po. Okay, sige ka, Tegra. Ready lang po namin. Busy po si Nurse Jen sa pag-review. Bali, Ate Jen, yan na niyo po kami ano po yung instruction ni Tita Miko. Bali po, dahil meron na po tayong yung pinakita ko pong confirmation po. Okay na po yun. And then, ang unang-una pong gagawin po natin, pipila po tayo dun sa may registration po. And then, after po ng registration, papakita lang po natin yung confirmation po na itinext po sa atin nung nakaraan. Pag pinakita na po natin yun, hintayin po natin na matawag po yung pangalan nila, Kuya Wilmar po. Excuse. And then after po nun, pwede naman pong ipila na yung mga papel po nila sa malasakit po. Under malasakit, ibig sabihin po no, lahat po ng procedure na gagawin, libre na po yun. Yung mga laboratory test, mga imaging test, ganyan po. Dahil nakapila na po siya, kung ano man pong i-order ni doktor sa kanya, magiging libre na lang po. So, yun po yung unang gagawin namin. Habang hindi po siya tinatawag, aasikasuhin na po namin yung sa malasakit po. Para libre na lang po lahat ng gagawin po sa kanya. And pati po yung mga gamot na ibibigay po ni Doc, i-order po niya, magiging libre na lang din po. May mga instructions po si Tita Miko na maraming pila sa second floor, tapos babalik sa ground floor, and then pupunta sa third floor. So marami po siyang mga proseso. Kaya po, yun, inaaral ko na po yung mga papel niya. Para sa ganun, pagpunta po doon, madali na lang po. Okay. Thank you, Ate Jen. Excited yung asa dyan, no? Sige po. Gagawin po natin lahat kung makakaya natin. Maganda daw po kasi yung dito, service po dito sa Baguio. Mabilis daw. Kumpara sa Sana all ganyan po, no? puno po kasi sa Manila po, crowded po. Kaya hindi naman po natin masisi dahil marami po talagang naghihirap sa Pilipinas. Doon po sila nagsisiksikan sa Manila. Dito po, hindi pa naman po ganong alam. Kaya kung nalaman na nila, baka magiging crowded na rin po. Pero habang hindi pa talaga alam, buti na lang. Tayo pa lang po. Hindi po ganun kapuno. Unlike sa PGH po, ang haba ng pila. Sobra po. Doon na nga po natutulog yung iba eh. Opo, naranasan ko po yun na may tinulungan din po ako dati. Parang wawawi po. Kulang na lang stampede. Wawawi. Opo, sa wawawi. Yung sobrang haba po ng pila. Ate Jen, thank you po. Sana all may Ate Jen. Sa iba-ibang panik ng ano. Thank you. Thank you po, Takram Vlog International. Kay Tita Miko, thank you din po. Abangan niyo ko, Takram, kung ano po yung mga development sa aming mga lakad. And thank you. Maling pagbuhat, ganyan ka doon eh. Pagka nagkamali ka sa pagbuhat, kaya siya na ganyan ka, Teka. Respect.
Kuya Maui. Picture muna tayo. Sige po. Pa-picture daw po. Ayun na. Tara po. Kayo muna po. Tara po. Tara. Ay. Yan. Thank you po, Kuya. Thank you. Wala na po. Sa susunod na lang po ulit. Thank you po. Thank you, sir. Ingat po kayo. Thank you. Maraming salamat, sir, sa pagpunta sa amin. Welcome po, Pag may welcome. mga ganito, anytime naman daw. Yeah po. Sabi ng ma'am. Ni Madam. Apo. Opo. Thank you. Ingat po, Kuya. Thank you. Opo. Andito na sila. Pumunta doon sa ano. Ka-sweet naman. Kagaya nung passage nung ano sa BGH, ganyan na ganyan siya. Hindi. Baka mga ano yan. Yan kay sir. Baka pwede kang magpapagin. Yung mga Superman natin. Ito po yung mga face mask. Ate dyan ah. Ang lamig o katekram. Maghanap po muna kami ng ano. Maghanap po muna kami ng aming makakain katekram. Para hindi ko gutumin si Ate Jen, Kuya John, Kuya Martin. Nakita din natin na hanap ni Kuya Martin. Ayun po. Sige po. Pakilala ko po sa inyo si Tito Fran. Po? Francis, kapangalan lang. Si Tito Francis. Nandito pala si Tito Francis Katekram. Naku. Mag-ilaw po kayo. Hello po, mga katekla. Maselfie po tayo. Makasama si Kuya Martin. Taga saan ako kayo dito? Sa Arurahin po. Kain po tayo. Sige po, natatapos na. Baka sa inyo utong Jollibee. I wish. Sige po. Sige po. Thank you, Kuya Francis. Kain lang po kami, Katekram. Bili ko muna ito mga pagkain nila, Katekram. Ang hirap ng ano dito. Yung mga kutsara. Dito po kami sa loob. Nandun po sila Ate Jen. Tsaka si Kuya John. Yan. Okay lang po kayo. Okay lang po, tatay. Okay. Medyo malamig dito. Ano no talaga, malamig. Bagyo po tayo. Gusto po nyo yakapin ko kayo para mawala yung lamig nyo. Ba't daw kayo kinikilig? Nagpapalpitita ko, tatay, dahil anong oras na. Ago, Pasensya na tayo. ano po, may ano po dun? Yung tapa.
Tig-isa sila. Pwede, i-represent yan every time na pupunta. Bali, yung sa kanya po dapat 23 pa po siya, Opo, di ba po? 23 pa. Sinabi naman sa akin dito, nagre-request nga ako ng earlier, pero sabi nila, sobra daw loaded daw ito. Pero talaga tayo na, ang internal medicine is talagang mahaba ang pila. Wala pong nakakabit na nakalagay po na date dito, no? Ay, wala po. Kasi naka-file naman yun. At saka bibigyan naman ng card talaga. Pag talagang malasakit. Parang ganito. Ganito po. Ibibigyan. Akin ba yun? Ardalis Melissa. Okay lang, Kuya Bagno. Lumakakwan ka na, nabigyan ka na ng hope. Nabigyan ka na ng pag-asa. Kapit lang. Ako nga noon, nalungkot kasi ang ganda-ganda ng trabaho ko. Ang ganda ng trabaho ko, tapos bigla akong titigil. Kaya lang talagang ganun pagsubok lahat. Ano po trabaho niyo dati, tita? Gumagawa po ako ng kuhan. Hindi ako gumagawa. May mga tailors ako sa Cavite. Canvasser po, gumagawa ako ng police uniforms at saka executive menswear. Ang ginagawa ko po yung mga department heads dito sa Baguio. Hindi ako nag-rank and file, ang laki nun Parang sila mayor, sila kong councilors, at saka yung mga heads. Barongs, bale ang executive menswear. Alam niyo naman yun, covers suits, Americana at tuxedo. Tapos sa babae, blazer lang at saka skirt. No blouse, no. Tapos lahat ng police uniforms. Nagsusukat ako, tapos may mga tailor ako sa baba, kaya biyaya ko ng biyaya. Yung palatay, bawal sa akin yun kasi inborn ng scoliosis. Little did I know na, kasi hindi ako nakakaramdam ng pain. Very high po ang tolerance ko sa pain. 2016, trial lang na nagpa-check up ako sa PGA. Ba't niyo nakilala sila, Sila Ate Jen? Flab. Sa Sweet Mary and Kuya Bray pa. Katekram, kasama na po natin yung tao na dahilan kung bakit tayo nandito sa Baguio, si Tita Miko. Hindi, tatay, talagang gusto kong pumunta ng birthday niyo because of, actually, si Kuya, kasi nga hindi ko alam ang case ni Kwan. Kaya sinabi ko, spine. Same case kami. Kaya nga nung sinabi ni Kwan, thank you, ni John, ay ni Jenica. Sabi ko, huwag ka mag-thank you sa akin, same kami ng case. Bakit naman hindi ko, actually kahit dito yung mga galing sa probinsya or yung mga hindi nakakaalam na akala ang libre lang medical procedure, sinasabi ko sa kanila na isabay nyo na yung medicine, anyway pipila rin lang naman. Ay, pati ba medicines? Kasi since 2021 pa po ako dito. Thank you po. Tay, hindi thank you, advocacy ko rin yan. Hindi man monetary. Sa ganito ka pwedeng tumulong. Diba? Kung hindi ka maka-help sa financial, sa ganito, pwede mong i-share yung knowledge mo para magkaroon sila ng awareness. Naka-live po tayo. Ano pong gusto niyo sabihin? God! Ay, tatay, ano ka ba? At syempre, Hindi ko. Ano lang ito, vlog. Hindi ko siya live. okay. Hello po mga katekram. Nandito po kami sa Baguio General and Medical Center. Siyempre gusto kong batiin lahat na nakikinig or whatever nanonood. And of course, I'd like to greet Ma'am Shimari at saka the founder of Tekram Anghel na Walang Pakpak, wherein I am a member. And of course, her co-founder, Ma'am Shimiya Hashimoto and Tito Ron. And all her admins, hindi ko na po iisa-isahin because baka may ma-miss out ako, may magtampo. Magselos. So shout out po sa inyo lahat. And of course, Tekram Vlogs International kay Mami Marico. And syempre, thank you John and Jenica for extending your help and assisting Tatay Ram in coming here in Baguio. Of course, to Tita Mila Aragon, agpasalamat aking kakabsat for helping, for also extending your help in giving them a place to dwell in. And hopefully,
one of these days makasama rin ng Pure Hearts International. Ang founder si Michelle Japina. Everything will be okay. Hopefully, Mas masaya po yung mas masaya sama-sama. po ganun. Kasi iisa lang naman ang advocacy natin. So there shouldn't be competition, no personal interest, and ulterior motive. Isa lang, tutulong lang tayo kay Tatay Ram para lalong lumakas ang, hindi na nga tayo community, family na tayo. So if we are family, we should be united and we should maintain love, peace, and serenity in the community. That's Yeah. all I can say. I thank you. Yun ang po Pang Miss Universe yung ano ni Tita Miko. Okay na tayo. Kumbaga, kasi ako I listen to both sides. Lagi ako neutral. Kaya lang, syempre, pag nagkaroon na ng very disgusting lang kasi pag nagkakaroon na ng diba? Hindi ang magandang tignan, di ba po? Hindi talaga. At saka hindi. For me kasi, ako lang sa akin lang po ito. Kung internal yun, pwede kayong mag-audio or video. Hindi nyo kailangan i-live. Kasi kumbaga, don't display your dirty linear in public. May problema tayo sa community. Bakit kailangan mong mag-live? Tuloy na lamang ng ibang community. Instead of protecting each other. Diba? Kaya parang hurting yun sa amin. Now, which ako, I consider myself solid kasi I've been watching you ever since. Kaya kumbaga, Change topic na tayo, na-stress ho kayo. hindi naman. Okay lang. At least na-i-open up ko. Pag kasi na-i-release ko, mas gumagana. Tita, ano po yung gusto niyo sabihin sa mga kababayan natin? Aral po ba ng buhay? Siyempre, if you are family, magmahalan po. Kasi siyempre, in one family, laging hindi may iwasan ng conflict. Nagkakaroon at stop, pinaiiyak ako. Nagkakaroon ng conflict. Tapos, habang buhay pa ang parents nyo, mahalin nyo. Kasi pag nawala yan, kasi ako rin before hindi naman po ako banal. So naaway ko rin ang mother ko, sinasabi ko rin before. Pero kumbaga, kasi abubutera, hoarder. That was before when I was younger. Pero ngayon sabi ko, tanda naman na si Mami, ibigay na natin. Kung saan siya masaya, gano'n. Kasi hindi natin alam buhay. Ako rin naman nasa dapit hapon na. Basta love your parents, yun lang po. At saka, kung ano yung pwede mong maitulong sa kapwa mo, kahit hindi monetary, yung ganito, help na ganito, whatever you can share para sa awareness nila, i-share nyo. Kung saan ka makakakuha ng mga free, mga chances na ibibigay sa inyo free, ibigay nyo po. Kasi yun na lang ang pwede nyo ma-help. Ngayon naman, tulad ng sinabi, I remember, Tito Ron, sinabi niya po na, nung nasa Cebu kayo, yung imbis na po ipagkain nyo ng gano'n, pwede kayo mag-cut down para may share nyo sa kababayan. Say na kahit 100 pesos lang yan, may share nyo. Which is, nagkuhan yun sa akin, nag-stick yun sa mind ko. Oo nga, no? Kahit 100 lang, mag-cut down ka. Di wag ka munang kumain sa labas ngayon. Pwede nyo i-share. Yun lang po. Yun Thank you, Tita. Sa aral ng buhay. Ilan taon na po pala kayong ganyan, Tita? Parang kailan ba ako nag-start mag-ing latter part of 2023? 2020, oh? 2023 po. So, 23, 24, 25, mga more than 2 years pa lang. Saan niyo po kinukuha yung lakas niyo? Kay Lord, sa mother ko, inspirasyon ko. Siyempre, pag bumigay ako, who will take care of my mom? Pero ang mami ko talagang madasalin talaga siya. Hindi ko nga naman actually. Bakit to? Hindi ko alam. Hindi ko baga I'm starting pa lang nung napanood ko kayo. Pero hindi. Tatay, nung bata ako, anak ko, laman ako ng simbahan. Kasi Catholic din kami. Lagi ako nagnonovena. Yung auntie ko, biniro ako ng, siguro daw yung, ano ba yun, yung kasama ng priest, ng pare. Siguro si Miko, boyfriend niya si Mr. Amoroso. Ginanon ako yung matanda doon. Mula nung tumigil ako magsimba. Joke lang yun. Pero
Sayang, hindi ko ka nag-asawa. Bakit naman mo? Okay lang ma'am po. At least siguro talagang yun ang kapalaran ko. Tsaka siguro will ni Lord yun para kasama ko ang mami. Happy naman po akong single. Kasi Pero, naranasan niyo na po. na magka-boyfriend po. Nagka-boyfriend naman po. Single po kayo. Aba, parang Ilang taon lang po ako? 59. Oh. parang may ibigo kayong sabihin kay Kuya at Tita Miko. Bakit? Type mo ko? Kita. Parang dami na nagkakagusto sa'yo. Si Ilona Aldiam. Ako pa. Ang dami namin nakapila sa imong gugma. Kuya Bagnim, ano ba? Ano ba yan? Ang gwapo mo pala. Ang ganda pala ng mata mo sa person. Nagsashine Ang pala. ganda nga tay. Parang bumbayin no, yung eyes mo. Nagsashine pala kay Tita Miko yung mata. Lalo na kung lalakas ang loob mo. Alam mo kung bakit? Mag-iiba ang glow mo at saka aura mo kung hindi ka depressed. Kasi nakikita po yun sa ano, no? Sa aura mo. Oo. Tsaka makikita kung malungkot ka, kung depressed ka. Kahit anong ngiti mo, lalabas at lalabas sa mata. Hindi mo pwedeng i-fake yun. Marami po ako kaming i-discuss sa inyo. Ay, hello! Kuya Oh, Wilmar. upo ka na. Upo ka na muna. Makilala mo si Tita Miko. Nice to meet you. Yan, si Tita Miko. Kumusta? Okay lang. Anong sabi? Nihil po. Sige, sige. Take your time. Pupunta din ako doon, tatay. Ika-cancel ko yung... Kasi due for surgery ako sa 11. Ito na. Hip replacement. Pero i-confine ako ng 7. Ito pagtingin ko sa kalendaryo, pag uwi ko, my God, ito na palang Saturday. Tapos next week ng Wednesday na pala ang surgery ko. Hindi kakayanin, tatay. Tapos, That's it. Jen, subukan natin tumawag sa para baka isingit to. Kung sakali. Ayun po ba yun? Wala bang medical procedure si Kuya Wilmar? Kaya po siya. So, hindi na Kailangan lang kailangan? po niya CD. CD po. Hindi ba? Yung CD po kasi request ko po dun sa... Priority po. Kasi yung isa pong Oo, CD, ganun din ginawa. naipasa ko po dun sa doktor ko sa orthopedic. So, pwede mong kunin. Pwede pong kumuha ulit ng opia dun po sa hospital. Operation na ni Tita sa ano. April 8 is a Wednesday sa galing. Yung kay Kuya Mar po, ano po? Yung kay Kuya Mar po kasi Tatay Ram, biglang nakita na mayroon siyang guarantee letter. Ibig sabihin po kasi nun, nasa final step na po siya. Kung ano po sasabihin ni Doc doon sa POC. Since napakaganda daw po doon sa POC, tas may guarantee letter pa siya, bakit di daw po niya tinuloy? Tapos kesa naman daw po dito, kung dito daw po niya kasi gagawin, back to zero po siya sa lahat. Kung ibig sabihin, uulitin niya po yung mga nangyari sa kanya sa POC. Pero wala naman daw problema kung gusto niya dito. Yun nga lang, willing daw po ba siya mag-back to zero? Or ituloy daw po yun sa POC dahil may guarantee letter na siya. Ano po yung pwede natin gawin para dun sa... Babalikan po natin yung sa POC. Babalikan po yung sa POC. Papakita na po itong guarantee letter sa doktor. Tapos ano na po sasabihin nila? Yun na daw po yun eh. Kumbaga nandun na siya sa pinaka... Final, Oo. Kaya nanginayang si Doc, bakit hindi mo binigay? Tapos sabi niya, hindi na lang po niya nabalikan. Hindi na po niya naibigay. Di ba si Kuya Mar, no? Sayang daw. Ay, tinanong ko si Kuya Mar po kung ano po yung magiging desisyon niya. Ibabalik po ito kay Doc, yung guarantee letter, or magba-back to zero po siya dito. Kasi kung gusto niya po mag-back to zero, okay lang daw po sa kanila. Wala daw po problema. Kaso sinasaalang-alang kasi ni Doc Oo. Yung- Yung pagod niya. Ah, Dahil nasa time. yung patient, yung condition ng pasyente. Mm-mm. Huli na daw po kasi yung ano huli na yung mga tutulong sa kanya, yung expenses, pero syempre sinasaalang-alang yung pagbiyahe ng pasyente. Kung kakayanin daw po. Kung kakayanin daw po ni Kuya Mar mag-back to zero, yun, babalik po siya sa ganun. Pero wala daw problema kasi sa kanya kompleto na daw po. Ang kailangan lang daw po ni Doc is yung CD. CD po na nandun sa Pampanga. Hindi na daw po niya kailangan ma-x-ray, ma-blood test, dahil kompleto na daw po. CD na lang daw po. And kailangan daw po magpa-schedule ulit para lang po.
Kasi okay na daw po yung kanya eh. Hindi siya binigyan ng next schedule. Meron po pwede daw po Monday ulit. Nasa kanya po. Yung nga po sabi ko pwedeng pag-usapan natin. Alin po yung magiging desisyon kay Tatay Ram. Saan po yung, at po yung next ngayon? Ang next po ngayon, yung decision po ninyo, itutuloy po ba to or itong nasa final step na siya? Ano pong maganda? Tinanong ko nga po si Kuya Mark kung ano yung sa tingin niya. Kasi si Kuya Mark po, yung pagpupulang niya dito sa part na to, hindi niya po binigay kay Doc yung guarantee letter. Which is, yun na daw po yung sagot. Ito, quotations na lang. Yun na daw po yung final kung mo-opera na ba siya, kung mayroon na bang budget, ibibigay ba sa kanya yung bakal, bibigyan ba siya ng ano. Yun po yun eh, siya na po ba yung priority next kasi guarantee letter na po yung meron siya. Eh kasi kung dito daw po, ganun din daw po yung proseso. Pagdadaanan niya daw po lahat ulit. Pero no problem, pwede daw po siyang schedule ulit for Monday po. Yung CD naman daw po dala niya dapat. Sabi niya. Pero no need na daw po yung blood test, no need na daw po yung MRI kasi kompleto na po siya. Kailangan din niya magbayad. No, wala po. Free di ba? Bawal daw po magbayaran. Kiosk or Pero kailangan po data. Patient number Kailangan 12. po yung guarantee letter maasikaso. Same pa rin po. Which is doon po sa So please, Kiosk orthopedics priority. kailangan malaman nyo kasi ang 11. requirements dito sa Baguio ng guarantee letter. Kanino kayo kukuha? Go. Yung sufficient amount for that? O kanino daw kukuha? Wala po siya sinabi. Pero Kami kasi dito, councilors. Hindi ako pumupunta sa councilors kasi dadaan ka pa sa CSWD. Kay mayor at kay Kong lang. Now, ang i-provide mo for guarantee letter is barangay certificate of indigency. Number 1. Meron na yun siya. Pero hindi. Kailangan updated yun. 6 months. Medical certificate. 6 months. Sana nag-request kayo ng med certificate. Kiosk orthopedics regular. Patient number 21. Hindi pa magbibigay dito. Na-check up ka na eh. Kaya nagbibigay sila ng Wala medical po siya sinabi ko. Ay, hindi kayo nanghingi eh. Pwede kayo manghingi. Yung nag-check up sa iyo, Ang sinabi lang po, balik muna po sa doktor. Opo. Para kunin yung CD. yun po yung next step niya. Sabi niya po, kung ipupush daw po ang Baguio, dito po walang problema. Basta babalik siya dito, dala-dala yung CD. Kasi kompleto na daw po kasi yung mga Hindi naman sa dinidiscourage ka ni Doc kanina. Inano na lang kasi yung practicality. Sinabi kasi ni Doc kanina yung time consuming pag dito sa pag dito po. Sinabi niya yung syempre may mga expenses ka rin. Tapos at the same time yung pag-travel po na kung may kasama yung patient, yung oras na yun, yung araw na yun. Kasi sinasaalang-alang din po nito yun. Kaya, pero hindi niya po sinabi na hindi nila i-cater. Inano na lang po yun para sa kapakanan ng patient kung ano yung mas convenient sa kanya. Kaya nga po gusto namin tanungin si Kuya Mar yung decision niya po. Kung magbaback to zero siya dito or ayusin lang yung doon, ituloy po. Kasi kapag doon po, hindi po si tatay mahirapan kasi malapit lang po si tatay sa... Kiosk orthopedics. Pero doon, mag-shell out ka Patient ng amount, number hindi. 22. Hindi po. Ay, Bale, hindi. sasagutin Kasi ang lang narinig din. ko sa iyo, sa vlog, kailangan mo pang kumalap ng nasa 500K. Opo. Bali, kung wala po akong makukuha ang guarantee letter, kailangan ko po mag-cash po dun sa ahente sa bilihan po ng bakal. Pero doon may guarantee letter ka na. O, i-deliver ka na pala doon. Meron na po siya. May malasakit po kasi sa loob, kaya lang hindi ko po maasikaso kasi hindi po ako ina-admit dahil hindi pa daw po ako pang-admit dahil wala po akong bakal. Dapat pala yun lang lalakarin natin doon. Pero hindi ko po alam ngayon kung babalik po ako ngayon 2026. Sige, pwede natin bigyan ng isang araw yun para masamahan ka. Pala kasi akala ko mag-shell out ka ng 500K. Kaya nagkukun ako doon sa vlog. Ano po? Yun ang narinig ko. Sana po matulungan niyo ako. Kasi sabi ko dito sa Baguio, libre. Kasi dito nga naman, ano din naman si Doc, inaano niya yung ano mo. Kasi nakita niya po yung guarantee letters. Kumbaga ready na eh, final ano na lang pala. Ngayon ko lang din po na-realize na, ay, Kompleto pala siya. oo, kompleto na po.
Sa vlog kasi ang very clear, tatay, kailangan niya humanap ng 500. Yan ang nag-register sa mind ko. Kung hindi ko po makukuha yung sa guarantee letter po yung 520, magka-cash po. Pwede po magsisell siyang out i-cash po sa bilihan po ng bago. Kasi yung Na hindi binigay niya po, po binigay yung guarantee letter. Hindi niya binalikan. Yun na lang. Sabi naman nito, ay kaya pala hindi mo na ibigay. Sabi. Yun na yung sagot. Ang dali Yun na lang. pala doon, complete ka na pa, may supporting papers ka na pala. Kasi ang inaano Wala na po problema. Eh, ba't hindi mo mailakad din yung malasakit? Matagal bang mag-release ng bakal? sa malasakit po kasi kailangan po pag-asikaso nasa loob po ako. Anong nasa loob? Kasi po nung pinaparenew ko po yung ID card ko po sa Malasakit Center sa orthopedic, tinanong po yung alaga ko po kung naka-admit na po ako. Sabi po niya, hindi pa po. Sabi, kailangan muna siyang ma-admit bago namin i-renew yan para wala kayong babayaran. Mayroon po kasi yung ID ng Malasakit Center. Oo, meron. Meron din ako eh. Pero kailangan daw ma-admit ka para lumabas ay yung quotations na ibibigay mo doon sa kinukuhanan mo ng guarantee letter. Parang ganun. Yun lang po pala tatay. Ang nakulang niya doon. Nasa final step na po pala siya. So kung bibigyan po ng isang araw, magiging okay po. Pwede yung saan may 2x2 dyan? Para ma-admit ka. Ma-admit lang. Maybe. Final decision, kuya. Andyan lang po si Doc, sinabi niya dito, tatanggapin ka niya, sabi niya. Kung dito po kasi 5 hours po. 5 hours ba? Bakit ang rinig ko sa inyo kahapon 2 hours? Hindi Joke, po, joke, joke. tarlak From po. Tarlac. Tarlac. Yeah. Pero sa kanila, admit po, 5 hours. Ang layo kasi, dulo pala sila. Final decision kay Kuya Mark. Siyempre po, mas pipiliin ko po yung Please. Opo. Yung mas malapit. Okay. Sige, ano Hindi na po natin. sa inaano ko po yung decision po ninyo. Kasi Hindi ko yung decision yun. Yung pong oras po ninyo na tumutulong po sa akin. Inisip ko rin po kasi na abala din po kayo. Hindi, wala yan kay tita. Kasi kung malapit po, pag po follow up, nakakapunta po ako eh. Kahit wala po, kahit ang kasama ko lang po ay yung alaga ko. Yun nga yung concern ko din. Okay, Kasi so 30 minutes lang po yung biyahe po. tapusin natin yung yung sinimulan mo. Kasi nandun na sa finale eh. Kay Kuya Bagnim, paano po yung Kuya plano? Bagnim, dahil po sa sinabi po ni Doc, kailangan lang po talaga kung nasimulan na is yung mga papel. Medical ba nito? Pero kung si Kuya Bagnim, alam po natin na hirap na po siya makuha, pwede naman po mag-back to zero. Yun nga lang, tatanungin po siya kung gusto niya po ba dito nakalayo or yung Tarlac na ino-offer po. Kung saan po kayo doon na rin po. Ano po decision ako niya po, doon na mabilis rin. lang po sa Tarlac lang po or dito po. Kaya tatanungin po rin po kayo sa inyo po gusto. Kasi if ever, kayo na lang po hindi nas kasama si Kuya Mark. Kung ano gusto niyo tatlo, therapist ikaw, okay na rin po ako doon. Kaya ko po siyang tulungan sa Tarlac. Ganito po kasi mangyayari ngayon. Once na po inano po namin siya sa Tarlac, babalik po siya, magbaback to zero po kasi isa po kasi sa magiging problema natin yung paghahanap ng mga medical records po kung meron pa ba, kung Wala na daw. kung ano na, kung expired na, kung syempre. Try po namin hanapin. Pupunta po kami sa para matignan po natin kung Sige po. Kung nagawa man po natin yung mga ganun, at least mababawasan yung trabaho natin. Pero kung hirap po Pero kayo kung hirap. tatayram okay lang po yun. Pwede naman po sa Tarlac. Pero Tatay Ram, baka anong taon na ba yung nagpunta sa Pilipinas? Baka Lahat ng matagal record na yan. medyo matagal na po kasi. Matagal na po, edi back to zero. Iniwan po kasi. Dala dyan yung x-ray mo, MRI Ay, mo. pwede ko rin po. Yan, madali-dali lang yung mga yan. Pero kasi At least kung mas convenient. Magagawa pa ni tatay yung mission. Ang daming mission eh. Si Ate Julie, isa pong katekram. Ayan po. Mag-hello po kayo. Pakitin yung mukha niyo. Ayan. Nakatakit na yung mukha ko. Nagchichismisan kami dito. Narinig. Thank you po sa love and support. Ate. Iba po kayo, ako nalampasan ko. Samantalang umiikot yung mata ko.
Mas solid siya, solid. Mas solid siya kaysa sa akin. Kayo, hindi nyo... Umiikot ang mata ko, pati John Jenica, hindi ko na hinahanap ko ni Kuya Bagnim, pati ikaw. Sabi ko, baka nasa loob, kaya dumidiretso na ako. Hinabol ako ni John. Ay, sabi ko, napahiya ako. Follow niyo po si Kuya Tekram. No. Thank you po, Ate Julie, sa love and support. Ang sweet naman. Kuya Bagnim, dito po. Dyan po gusto niya. Dito yung... Dito kami kakain katekam ng lunch. Sa Ningnangan. Pangalan po niyo? Si Tita, pangalan niyo Tita? Rosie Aquino. Tita Rosie, si Tita Beth. Beth po ba? Lilibet Sanchez. Si Tito Sanchez. Si Tito, pangalan Tito? Ito Edwin. Leslie, lika. Ayan. Ito. Saka yung Cecily. Makakilala sa iyo. Dalawa na siya. Asin po natin. Ito po yung mga pagkain dito sa Ningnangan. Ayan. So isang lutuan po ito, 218 pesos. Ganon din yung gulay. Ito, ganito siya. 165. Pagka po bangos, ayun. Kare-kare po. Isa po. Gusto niyo po? Okay, kare-kare. Ensaladang talong, 90 pesos. Tapos yung ganito, 270. Ganun siya. Ma'am, kare-kare din. Ito po, magkano to, ma'am? 333 po. 333. Pwede yung ano? Sa akin parang gusto ko pa yung ganito eh. Sige, pwede. Yung isang mangganito, dalawang itlog na pula, tsaka dalawang kamat. Ay, yung medyo matigas po. Pwede mo na lang. Yan, ako mas okay pa ako dyan. Dalawang pula. Pwedeng gawin nyo na yung tatlo. Salamat, ate. Ano pong tawag dito? Sisig Kapampangan po. Sisig Kapampangan ito. Crispy po. Sisig. Ito yung crispy. Sinigang na ito. Ano pong gusto nyo, Kuya John? Huwag natin itong Pampangan na. Kapampangan. Gusto matikman ni Kuya John. Ito po isama niyo po ito. Tsaka ito. Yan na lang kakainin namin. May Jollibee naman kami. Pandagdag lang. Ate, sir? Kasama po doon. Yan. Kain po tayo, Kategram. Sa akin po mangga, itlog na pula, kamatis. Tapos meron daw tayong bangus sisig. Sisig na crispy sisig. Tapos meron kaming tapa kaninang umaga, hindi nila nakain. Ayan po. Kain po muna kami. Magaya tayo. 1, 2, 3, go! Kain po! Ayan. Kain po muna kami. Kategram. Ito. So, yun po. Yun na nga po yung nangyari Kategram. Sabi nga po ng doktor po ni sabi po nung doktor na nakausap po ni Kuya Mahal, tuloy na lang daw po yung nandun. Pero wala naman din problema kung dito gagawin, kasi maulit nga lang po ulit. Tapos yung kay Kuya Bagnim naman po, kasuhin po ni Ate Jen sa Tarlac City po. Tapos para po wala din po siyang may mag-assist po sa kanya. Okay. Thank you, Ate Jen. Kay Kuya John. Kay Ate Grace. Kay Kuya Mar. Kay Kuya Bagnim. Kay Kuya Martin. And salamat. Especially sa Tekram Vlog International. Kay Tita Mila sa kanyang pakondo. Maraming salamat po sa inyong pag-aalala. At yun, Katekram, abangan niyo po ang mga magaganap kay Kuya Mar at Kuya Bagnim.
Thank you, Katekram. God bless, Katekram. We love you po with the love of God.